loob, dapat binabayaran. Pero papaano kung ang kabutihan ay sinuklian ng kasalanan? Hanggang saan mo kayang dalhin ang bigat ng konsensya mo? Paano kung ang taong pinaka nagmalasakit sa iyo ay siya rin palang taong nasaktan mo nang hindi niya alam? Aaminin mo pa ba? At paano kung ang sikreto mo ay unti-unti nang sumisira sa pagkatao mo? Ito ang kwento ni Allison. Dear Lara. Hi DJ Lara. Itago mo ako sa pangalang Allison. 28 years old, taga Mandaluyong. Medyo matagal-tagal ko na rin itong kiningkim-kim. At ngayon lang ako nagkalakas ng loob na i-share. Alam mo yung feeling na parang ang bigat-bigat sa dibdib. Yung kahit anong gawin mong distraction, nandyan pa rin. Kaya naman eto ako ngayon, sumusubok, baka sakaling gumaan kahit konti. At kung pwede rin, makahingi ng konting payo. Ang kwento ko nagsimula sa high school. Doon ko nakilala si Colette, ang best friend ko. Pareho kaming transferee noong third year. Ako, galing sa isang public school sa probinsya. Siya naman, mula sa isang private school na nalipat lang kasi lumipat ng bahay ang pamilya nila. Nagkatabi kami sa upuan noong first day at hindi ko akalaing doon na pala magsisimula yung closeness naming dalawa. Sa totoo lang, kung tutuusin, magkaiba kami ni Colette. Ako yung medyo mahiyain, tahimik, tipong tago lang sa gilid. Siya naman, masayahin, madaldal, ang bilis pakisamahan. Pero kahit ganon, nag-click naman kami agad. Siguro kasi pareho kaming bago. Pareho kaming naghahanap ng kakampi. At mula noon, hindi na kami nagkahiwalay. Kahit noong college na kami, kahit magkaibang course, kahit magkahiwalay ng building at schedule, sinisigurado naming magkasama pa rin kaming kumain. Magkita kahit siglit o kahit simpleng kumustahan lang sa chat. Lahat ng heartbreak, problema sa pamilya, sabit sa grade, sabay naming nalampasan. Walang araw na hindi ko naramdaman na mag-isa lang ako kasi nandoon si Colette. Siya ang unang-unang tinawagan ko nang mamatay si Papa. Siya yung tumakbo sa ospital nung na-aksidente ako. Siya yung palaging may baong pagkain para sa akin kapag gipit ako. Kahit minsan hindi ko hinihingi, lagi siyang nandyan. Alam mo yung literal na ride or die? Ganun siya sa akin. Mabait si Colette. Sobrang bait. Yung tipo ng kabaitan na minsan mapapaisip ka, totoo ba tong taong to? Maalaga, mapagbigay, laging nauuna sa pag-aalala, laging nagbibigay kahit wala na siyang matira sa sarili niya. Siya ang best friend na pang MMK. Siya ang pamilya na hindi ko kadugo pero minsan, mas higit pa sa pamilya. Kaya siguro ganito kabigat yung nararamdaman ko. Kasi kung gaano siya kabuti, ganon naman kabigat yung kasalanang nagawa ko sa kanya. Ano kaya ang nagawang kasalanan ni Allison kay Colette na patuloy na umuusig sa konsensya niya? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Allison sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Allison sa Dear Lara. Few months ago, na-engage si Colette. Ako pa nga ang unang nakaalam at hindi ko ikakaila, sobrang saya ko nun para sa kanya. Hindi lang dahil best friend ko siya, kundi dahil botong-boto talaga ako sa boyfriend niya. Matagal na sila.
Maayos makitungo, kitang-kita mong mahal na mahal si Colette. Parang lahat ng green flags sa mundo nasa kanya na. Kasi halos perpekto siya. Noong ipinakita sa akin ni Colette yung engagement ring, halos mapatulala ako. Ang ganda. Sobrang ganda. Makintab, makinang, yung klase ng bato na parang umiilaw kahit wala namang ilaw. Mukhang mamahalin, hindi basta-basta. Hindi tipong nabili lang sa online na may libreng stuffed toy. At habang pinagmamasdan ko yon, alam kong mali. Alam kong hindi ako dapat ganun, pero hindi ko mapigilan yung kirot sa dibdib ko. Yung kirot na selos. Yung kirot na parang, bakit siya ang meron ng lahat? Gusto kong sabayan yung saya niya. Gusto kong sumigaw, mag-happy tears, mag-toast sa milk tea naming dalawa. Pero hindi ko magawa. Kasi noong mga panahon na yon, ako halos hindi na makalutang sa dami ng problema. Wala akong matinong trabaho, pa-disconnect na ang kuryente namin, unti-unti nang nauubos ang pasensya ng may-ari ng bahay sa amin. Utang dito, utang doon, halos wala na akong mukhang maiharap kahit kanino. At si Colette naman, halos walang mapaglagyan ng saya. Sobrang ganda ng buhay, sobrang ayos niya. At ako, wasak. At dahil doon, dahil sa sobrang desperasyon, kumapit ako sa patalim. Ginawa ko ang isang bagay na ni sa panaginip, ni sa lasing kong utak, ni sa pinakabaliw kong araw, hindi ko naisip na magagawa ko. At ang pinakamasakit, si Colette ang natamaan. Ano kaya ang magagawa ni Allison dahil sa desperasyon? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Allison sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Allison sa Dear Lara. One day, inaya ako ni Colette na mag-overnight sa unit nila. Matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nagbo-bonding. Pareho kaming naging busy. Sabi ko nga sa sarili ko, oo naman, kailangan ko rin to. Kailangan ko ng break, kailangan ko ng kausap, kailangan ko ng paalala na may best friend pa rin akong laging nandyan. Pero bago ako dumiretso sa kondo niya, dumaan muna ako sa isang jewelry store sa mall. Hindi siya mamahalin. Isa yung mga tindahan na puro fashion accessories. Mga fake na hikaw, kwintas, bracelet, singsing. Naghanap ako ng singsing. Hindi kung anong singsing lang ha, kundi singsing na halos kamukha ng engagement ring ni Colette. Nung nakita ko yon, parang may kumurat sa dibdib ko kasi halos pareho. Parehong may makinang na bato, parehong silver ang brand, parehong eleganteng tingnan, at sa halagang kulang-kulang na 600 pesos, binili ko. Pagdating ko sa unit ni Colette, ang saya. Nag-order kami ng food, nagkwentuhan, nagbabalikan ng mga memories ng kabataan as if walang problema. Parang dati lang. Parang high school lang ulit kami na walang iniintinding bigat sa mundo. Pagkatapos naming mag-dinner, nakita kong hinubad ni Colette ang engagement ring niya at inilapag sa lamesa. Normal na yan sa kanya. Ever since pa. Alam ko na yun, lagi niyang hinuhubad ang accessories kapag naguhugas ng pinggan, maglilinis o maglalaba. Lalo na yung engagement ring niya. Ingat na ingat siya kasi ayaw niyang magasgasan. At doon na tumakbo sa utak ko yung plano. Dahan-dahan
akong lumapit sa lamesa. Pinagmasdan ko yung singsing at pinisil ko sa bulsa ko yung fake na ring na binili ko. At habang abala siya sa kusina, habang nakatalikod, kinuha ko yung engagement ring niya at ipinalit ko yung fake na ring na binili ko. Bakit kaya kinuha ni Allison ang engagement ring ni Colette? At ano kaya ang plano niyang gawin dito? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Allison sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Allison sa Dear Lara. Hindi ko maipaliwanag, DJ Lara. Pero habang hawak ko yung singsing sa kamay ko, habang pinapalitan ko ng fake yung totoo, para akong lumulutang. Parang may isang bahagi ng utak ko na nagsasabing, wag, baka makahanap ka pa ng ibang paraan. Pero mas malakas yung boses ng gutom, ng takot, ng pangamba na baka mawalan kami ng tirahan kinabukasan. Kinain ako ng guilt, sobra. Pero that time, pinanghawakan ko yung idea na ibabalik ko rin naman, promise, sandali lang to, pansamantala lang, kakapit lang ako, saglit lang. Kinabukasan, dala ko na yung engagement ring ni Colette. Naghanap ako ng pawn shop at nung napa-appraise na yung singsing, DJ Lara, ang laki ng halaga. Parang umikot yung mundo ko. Inabot ko yung ID ko, pinirmahan ko yung resibo at sa kamay ko, hawak ko na yung perang in a way, binili yung katahimikan ko. Agad akong umuwi. Una kong binayaran yung utang sa landlady. Kasi kung hindi ko yun masettle, malamang nasa kalsada na kami ngayon. Tapos, yun natira pinambayad ko sa mga ibang utang ko. Yung 5-6, credit card, online loan, lahat yun. Kahit papano, nabawasan. At sa isang banda, akala ko, makakahinga na ako. Akala ko, ngayong naibsan na kahit konti yung mga iniiyakan ko gabi-gabi, makakatulog na ako na maayos. Pero hindi. Imbes na guminhawa ako, parang lalo akong nabigatan. Abangan ang susunod na bahagi ng kwento ni Allison sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Allison sa Dear Lara. Lumipas ang mga araw, tapos naging linggo, tapos buwan. Hindi man lang napansin ni Colette na iba na yung singsing. At ang masakit sa lahat, mas lalo pa niya yung minahal. Araw-araw binabanggit niya sa akin kung gaano siya kasaya, na hindi pa rin siya makapaniwalang may lalaking nagmamahal sa kanya ng ganon. Na hindi pa rin nagsisink in sa kanya na bride to be na siya at lagi niyang sinasabi na hindi siya makapaniwalang magkakaroon siya ng ganong kagandang singsing. Parang sa pelikula lang, Allison. Grabe talaga to. Sabay ngiti, sabay pakita sa akin ng kamay niya. At ako, ngumingiti rin. Tumatawa, umaacting na masaya pero sa loob ko, para akong unti-unting kinakain ng sarili kong kasalanan. Pinagmamalaki pa niya yung singsing sa pamilya niya. Proud na proud, sobrang saya. Ipinopost niya sa IG stories, minsan may caption pa na, "Forever starts with this ring." Gusto ko sanang i-comment ng emoji na heart,
At icon na singsing pero baka pati keyboard ko mahiya. Dumating pa sa punto na ginamit nila yun sa prenup shoot nila. May kuha pa silang magkahawak kamay sa beach, naka-slow-mo pa sa video habang sumasabay sa hangin yung belo ni Colette, naka-close up yung kamay niya, yung singsing na hindi naman talaga galing sa fiancé niya, kundi galing sa tindahan sa tabi ng food court. At habang pinapanood ko yon, habang nakikita kong unti-unting binibigyan ng mas malalim na kahulugan yung bagay na ninakaw ko sa kanya, pakiramdam ko parang mas nauubos ako araw-araw. Kakayanin pa kaya ni Allison na dalhin sa konsensya niya ang ginawa niyang pagkuha sa singsing ni Colette? O aamin na siya? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Allison sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Allison sa Dear Lara. Hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin ang kasalanan na hindi ko pa rin kayang aminin. Araw-araw inuusig ako ng konsensya ko. May mga gabi na napapatingin na lang ako sa kisame habang naiiyak sa tanong na paulit-ulit kong binubulong sa sarili ko. Bakit ko yun nagawa? Hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Naglalaban ang isip at puso ko araw-araw. Gusto kong sabihin kay Colette ang totoo. Gusto kong ibalik sa kanya yung bagay na hindi naman dapat nawala sa kanya pero natatakot ako. Takot ako na baka kapag sinabi ko, mawala siya sa buhay ko. Baka isipin niya, ninakawan ko siya ng kaligayahan. Baka sirain ko ang isang bagay na sobrang importante sa kanya. Yung ring na akala niya simbolo ng pagmamahal ng fiancé niya pero ang totoo, peking singsing na lang pala. At ang mas lalong nagpapabigat sa dibdib ko, wala na rin akong pera. Hindi ko pa rin natutubos yung singsing at sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung nandun pa yun sa pawn shop. Hindi ko na rin alam kung may pag-asa pa akong maitama yung pagkakamali ko. DJ Lara, hindi ko na alam kung ano bang dapat kong gawin. Hindi ko intensyong saktan si Colette pero yun ang nangyari. Nasaktan ko siya. Hindi man niya alam ngayon pero alam kong oras lang ang hinihintay. At hindi ko alam kung mas makakabuti bang sabihin ko ang totoo o hayaang hindi niya malaman at tanggapin ko na lang ang bigat ng kasalanan ko habang buhay. Kaya eto ako ngayon, sumulat sa inyo, hindi para questionin kung masama ba akong tao, kasi sa mata ng marami siguro oo. Pero gusto ko lang humingi ng payo. Ipagtatapat ko pa ba kahit pwedeng mawala ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko o mananahimik na lang ako habang buhay kahit unti-unti nang kinakain ng loob ko? Ako, si Allison, at ito ang aking kwento. My dear Lara. Isa sa pinakamabigat talaga nating kalaban ng ating konsensya. Hindi yan nagpapatulog sa gabi. Hindi yan nagbibigay ng peace of mind. Hindi yan nagbibigay ng kapanatagan. Binabago niyan ang tao. At
At kalaban din natin dyan yung takot natin sa mga tao o sa mga bagay na pwedeng mawala sa atin. Alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Alam natin kung ano ang tamang desisyon sa mga pinoproblema natin. Pero kasi pinapangunahan tayo ng takot. Takot sa mga consequences na pwede nating harapin kapag inamin natin yung malaking kasalanan natin.